anak, bakit parang naririnig ko nagtatalo na naman kayong mag-asawa? Ano ba pinagtatalunan ninyo? Pagtatanong ng mama ng aking asawa, narinig niya siguro nagtatalo kami ng aking asawa na kanyang anak. Nakatira kasi kami ngayon ng aking asawa sa bahay ng mga magulang niya. Magkatabi lang ang kwarto namin ng kanyang ina at ama. Mababait naman ang aking biyanan, kaya wala naman problema sa akin. Kaya lang hindi talaga minsan maiwasan na hindi magtalo ang mag-asawa kahit sa maliit na bagay. Isa pa, masyadong seloso ang asawa ko. Hindi naman niya pinapakita na nagsiselos siya. Pero kapag kami nalang dalawa minsan bago matulog, kung ano-anong paghihinala ang sinabi nito. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Ako si Monet, 30 years old. Ang asawa ko naman na si Jonas ay nagtratrabaho sa isang hospital. Madalas pang gabi ang duty nito. Kaya madalas din, kami lang ng iisang anak namin ang natutulog sa aming kwarto. Pagdating naman ng asawa ko ng mga alas 7 ng umaga galing ng trabaho, ako naman ay naghahanda na rin sa pagpasok ko ng aking opisina. Nagtratrabaho ako bilang accounting clerk sa isang pawn shop. Nagkakasama lang kami ni Jonas kapag day off siya sa kanyang trabaho. Kaya nga sabi ko sa kanya day off siya kapag Sunday or Saturday, para day off din ako. Para naman may oras kaming pareho sa anak namin, minsan nagkakatagpo, kaya lang madalas hindi, dahil paiba-iba ang schedule ng asawa ko. Hardworking din ito, kaya wala din ako masabi sa kanya. Wala din mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak, masasabi ko na match naman kami pareho. Kung nagtatalo man kami minsan dahil sa bata o kaya nagsiselos siya. Dahil nga madalas gabi ang kanyang duty, iniisip niya na baka raw nasasabik na ako. Baka raw maghanap ako ng iba. Ang totoo naman kahit paano namimiss ko rin iyon, pero hindi ko maisip na magagawa ko siyang ipagpalit o maghanap ng iba. Anak, kung ano man ang problema ninyong mag-asawa, pag-usapan ninyo, huwag ninyong patagalin na kayo ay magsamaan ng loob. Ang sabi naman ang aking biyanan na lalaki, dahil silang dalawang mag-asawa kaya tumagal ang pagsasama. Dahil nagbibigyan sila kung ano ang gusto ng isa't isa. Marahil ay totoo nga ang sabi ni Papa, ang ama ng aking asawa. Lagi rin kasing magkasama ang mag-asawa. Lagi silang masaya, at isa pa sa sinabi ni Mama sa akin, kailangan laging mong pasasayahin ang asawa mo. Ang mga lalaki kapag maligaya yan, mamahalin ka niya ng labis, at hindi na yan maghahanap ng kalinga sa iba. Dahil sa iyo pa lamang ay kontento na siya, ang sabi pa ng mama ng aking asawa sa akin. Sila raw kasing mag-asawa, kahit may edad na, hindi nila kinakalimutan ang paglambingan at pagtatabi. Dahil ang mga lalaki raw ay nature na nila iyon, kailangan satisfy sila, para hindi na maghanap ng iba. Isa pa sa hindi ko makakalimutan na sabi ng mama ng aking asawa ay, huwag na huwag kang tatanggi sa asawa mo, kapag gusto niya. Iyan ang susi sa magandang pagsasama ng mag-asawa, sabi pa nito sa akin. Dati hindi ko masyado maintindihan iyon. Pero kalaunan ay nakuha ko rin ang ibig. Sabihin ni Mama, dahil iyon din ang nakikita ko sa aking asawa. Minsan kasi pagod din ako sa aking trabaho at wala rin ako sa mood. Kaya kapag nagyaya ang asawa ko, hindi ko pinapansin. Kaya minsan iyon din ang nagiging dahilan ng pagtatalo namin. Umiinit ang ulo ng asawa ko. Kahit sa maliit na dahilan, na ibabaling niya sa iba ang kanyang inis. Pero ang totoong pinagmulan, ay hindi ko siya napagbigyan dahil doon nakaisip din ako ng paraan. Tulad niya ng madalas na panggabi ang duty ng asawa ko, bago ako matulog, nagsesend ako ng mga pictures ko at video na parang inaakit ko siya. Natutuwa siya. Kapag ganun ang ginagawa ko, nagmamadali pa itong umuwi sa umaga para humabol. Lalo kapag tulog pa ang anak namin. Dahil nga doon, bihira na kami magtalo, at tama nga si Mama, ang ina ng aking asawa,
na dapat hindi ako tumanggi sa aking asawa kapag gusto nito. Nabawasan din ang madalas na pagselos nito. Naging open na rin kami sa usapan naming mag-asawa kung paano kami pareho mag-enjoy. Nakilala ko si Jonas noon ng college kami pareho. Halos 1 taon lang kaming mag-boyfriend noon, tapos nagsama na kami dahil nabuntis na agad ako after namin makagraduate. Kaya hindi namin halos kilala ang bawat isa. Lalo na bihira naman kaming magkita noon, kaya noon 1 beses na magkasama kami sa isang birthday party ng kaibigan namin. May nangyari sa amin ng 1 beses at ang 1 beses na iyon ay nagbunga agad. Wala naman naging problema dahil tanggap naman ng mga magulang ni Jonas ang nangyari sa amin, lalo na 2 lang silang magkapatid. Gusto talaga nila na mag-asawa na ang mga anak nila para may apo na raw sila. Habang malakas pa at kaya pa nilang mag-alaga, kaya nga ngayon, kahit may anak na kami, nakakapagtrabaho pa ako. Dahil nandyan ang mga magulang ni Jonas na nag-aalaga sa apo nila, madalas nga doon na natutulog ang anak ko sa kwarto ng mag-asawa, kaya nagkakaroon din kami ng pagkakataon ng magsulong mag-asawa. Lalo nagkatagpo ang aming mga day off, pero nagbago lang ang routine namin nang magpasyang mag-abroad ang asawa ko. Sa baba kasi ng sahod sa hospital na pinapasukan niya. Kahit private at sikat ito, nagkakasya lamang sa pagkain namin sa araw-araw. Hindi man lang kami makabili ng kahit second-hand na sasakyan. Pangarap din ng asawa ko yun na mangibang bansa, kaya nga nursing ang kinuha niyang kurso. Dahil gusto niyang makarating ng US at Europe. Kapag stable na raw siya doon, kukunin na rin kaming mag-ina. Medyo nalungkot ang mag-asawa, ang mga magulang ni Jonas, nang malaman ang desisyon ng anak. Nasa abroad na rin kasi ang isang kapatid ni Jonas. At kapag umalis pa raw siya, lalo na kapag kinuha na kami, pero nagpaliwanag naman si Jonas sa magulang niya, madali naman naunawaan ng mag-asawa iyon. Lalo kasama sa plano ni Jonas na kapag nakuha na kami, isasama rin namin doon sa abroad ang mga magulang niya. Tanggap din nila na ganun talaga ang mangyayari, may iwan sila ng mga anak dahil may sarili na rin silang pamilya. Basta anak, Jonas, Munete, kapag magproblema kayo, huwag kang magdadalawang isip na tawagan kami, magsabi ka lang, nandito kami ng papa mo. Handang tumulong sa inyo. Sabi ng mama ng aking asawa. Lahat yan ay nadadala sa usapan, dagdag din ng ama ng aking asawa. Tuwing umaga naman ang mag-asawa ay naglalakad-lakad, lalo na si Papa, kahit retired na. Malakas pa, nakakatakbo pa ito, palibhasa tulad ni Jonas. Wala rin bisyo, ang mama lang niya ang medyo mahina. Mas matanda kasi ng 5 taon ang mama ni Jonas kasya sa papa niya. Minsan nga nagbibiruan sila. Kaya pa raw ni Papa mag-asawa kapag nawala siya. Kung maaring nga raw ay si Mama na ang maghanap ng babae para sa asawa niya. Dahil tumatanda na siya, sa tingin ko kasi, mukhang hindi na rin kaya ni Mama. Kahit sabihin niya na hindi dapat tinatanggihan ang asawa, siguro dahil nagkaedad na. Kaya medyo tuyot na rin, samantalang ang Papa ni Jonas ay active pa talaga at palagay ko, kayang-kaya pang makadalawang asawa. Monete, kumusta na kayo dyan? Kumusta na ang anak natin? Sina Papa at Mama, okay lang ba sila? Tanong ni Jonas sa akin nang mag-usap kami. Matapos na makaalis si Jonas at naka1 buwan na siya doon sa abroad, kaya lang sa Middle East sa nakapunta. Mahirap daw sa Canada na gusto niya talagang puntahan, pero experience lang naman daw ang kailangan niya. After 2 years, lilipat din agad siya ng Canada. Nagkukumustahan kami madalas. Minsan nakikita ko na malungkot ang asawa ko. Siguro dahil mag-isa lang siya doon. Kaya ang ginawa ko, inaaliw ko na lang. Nagsasayaw ako minsan kapag nag-video call kami. Mga after 3 months niya doon, parang nag-iba ang asawa ko. Dati madalas nagsiselos ito. Pero nang lumayo naman ito at hindi na ako nakikita, tila nawala ang madalas na pagduda sa akin. Net, kung na-miss mo ako, kung kailangan mo, okay lang sa akin. Basta maligaya ka. Chat sa akin ni Jonas, ang aking asawa, habang nagkukwentuhan kami. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan, sagot ko sa chat ng asawa ko. Dahil nasa trabaho ako noon,
kaya chat lang muna kami, pero kapag sa bahay, video call ang ginagawa ko. Ano kapag na-miss mo lang naman ako, kung gusto mo, okay lang sa akin. Sabi pa ulit ni Jonah sa chat. Nalabuan ako sa chat niya. Unti-unti inunawa kung ano ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin pinamimigay mo na ako. Ibig mo bang sabihin manglalaki ako? Ganun ba, Jonas? Sagot ko agad sa chat sa inis ko, na parang iba ang dating ng chat niya sa akin. Wala, kalimutan mo na yun, joke lang yun. Biglang reply nito, sabay paalam na may gagawin daw siya. Napansin niya kasi na medyo nainis ako sa kanya. Iba kasi ang dating ng chat niya sa akin. Napaisip ako, ano kaya ang pumasok sa isip ng asawa ko? Bakit ganun ang chat niya sa akin? May iba na kaya siya doon, kaya unti-unti niya akong pinalalayo sa kanya. Dinamdam ko talaga ang chat niya, lalo na pag-uwi ko. Tinawagan ko siya, pero ayaw niya sagutin, kaya nag-iiyak talaga ako magdamag. Ano bang nagawa ko? Bakit pinagpalit niya ako? Sabi ko sa aking sarili, kaya marami akong chat sa kanya. Kahit naka-offline siya, tiyak naman na mababasa niya iyon. Iha, bakit parang namumula ang mata mo? Umiyak ka ba? Hello, Monet. Sorry sa mga sinabi ko, ha? Joke lang naman yun. Tumawag kasi sina mama, na umiyak ka raw. Sabi ni Jonas sa chat sa akin. Ayaw mo kasi akong kausapin. Sagot ko naman sa chat, busy lang ako dito. Maraming kaming patient. Reply ulit ni Jonas sa akin. Saka wala akong babae dito. Ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Kaya nga nasabi ko na if na-miss mo ako, okay lang sa akin. Dahil inaalala kita. Gusto ko naman na maging masaya ka, kahit wala ako sa tabi mo. Doon ay naisip ko na ng tuluyan ang gusto ng asawa ko. Nakuha ko na ang ibig niyang sabihin. Totoo naman na namimiss ko siya. Dahil 1 taon na siyang wala dito, kaya ang ginawa ko. Sinakyan ko muna ang kanyang mga sinabi. Titingnan ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Payag ka ba talaga? Baka naman magselos ka. Sabi ko agad, dahil naiinip ako sa chat, kaya tinawagan ko na lang. Hindi biro lang yun, sabi pa niya. Pero kung gusto mo, okay lang, basta sabihin mo sa akin kung sino, at gusto ko send mo sa akin ang video nyo, sabi pa nito. Sinakyan ko na lang ang mga sinabi ng asawa ko, siguro naiinip din doon sa abroad, lalo na nasa Middle East siya. Kaya para naman masatisfied siya, nagsesend na lang ako ng mga videos ko, minsan kapag kumain kami, or naglalaba ako, kasama ang anak namin. Kaya lang hindi siya masyado interesado doon, mas gusto niya, kapag kaming dalawa lang ang nag-uusap at video call. Dahil sa mga sinabi niya at sinakyan ko ang gusto niya, akala siguro niya seryoso ako. Kaya nang sabihin ko na biro lang din ang pagpayag ko, nagtampo ito. Biglang hindi ako kinausap, akala daw niya matutupad na ang gusto niya. Naiinggit raw kasi siya sa mga kasama niya doon, na ganun ang ginawa ng asawa. Gusto raw niyang subukan, yan ang huling chat sa akin ni Jonas, tapos hindi na muli akong kinausap. Nag-away ba kayong mag-asawa? Ang tanong ni Papa sa akin nang makita ako. Bakit po pa? Tanong ko sa ama ng aking asawa nang makita ako na kumain mag-isa na malungkot. Tumawag sa akin si Jonas. Kinukumusta kayo? Bakit hindi sa'yo tumawag? Hindi ba kayo nag-uusap? Tanong muli ni Papa, may tampuhan lang ng konti pa. Sagot ko agad. Pero iha, dapat hindi nyo na pinapatagal yan. 1 linggo na pala kayong hindi nag-uusap, ano ba pinag-awayan ninyo? Baka makatulong ako, magsabi ka lang. Sabi pa ni Papa at sabay lapit sa akin, at tiningnan ako. Gusto ko man sanang sabihin sa ama ng aking asawa, pero nahihiya ako. Ayaw ko naman sabihin sa kanila ang gusto ng anak nila na gawin ko. Baka hindi maniwala, o magalit pa sila sa anak nila, o kaya naman mag-isip ng iba sa akin. Wala po pa, okay lang kami, sabi ko agad, sabay talikod ko. Sige bahala ka, basta nandito lang ako, makikinig ako sa kasabihin mo, kahit ano, kahit personal, kahit usapang mag-asawa, nandito ako net. Sabi pa ni Papa sa akin, doon ay naisip ko na sabihin sa ama ng aking asawa ang totoo.
dahil isang linggo nang binabagabag ako at hindi makatulog. Sabi naman niya, kahit ano, makikinig siya, tutal wala ang kanyang asawa, kami lang ang nasa bahay. Namili kasi sina mama kasama ang anak namin. Ni Jonas, pa, kung magsasabi ba ako sa'yo ng totoo, tayo lang ang makakaalam. Nahihiya kasi ako kay mama kapag nalaman niya, sana sa atin lang muna ito. Mahinang sabi ko sa ama ng aking asawa. Oo naman, tayong dalawa lang, sabi ni Papa. Doon ay unti-unti ko nga na sinabi sa ama ng aking asawa ang gusto ni Jonas. Nakatitig lang siya sa akin at nakikinig sa lahat ng sinabi ko. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Monet, hayaan mo, kakausapin ko siya. Sabi ni Papa, wag po, wag ninyong sasabihin sa kanya na sinabi ko sa inyo, magagalit lalo iyon. Pakiusap ko sa ama ng aking asawa, sige ikaw ang bahala, pero kapag kailangan mo ng tulong nandito lang ako. Kabisado ko yan si Jonas. Baka lalong magtampo sa'yo kapag hindi mo napagbigyan. Sabi muli ni Papa, bago natapos ang usapan namin dahil dumating na ang maglola galing sa pamimili. Kinakagabihan nga, nag-isip ako. Sa mga sinabi ng aking biyanan, inaalala ko rin ang aking asawa. Tulad ng sabi ni Papa, baka ma-depress doon ang aking asawa, baka magkasakit, lalo wala siyang masyado kakilala doon. Ang ugali pa naman ng asawa ko, kapag galit nagmumukmok ito, hindi kumain at umiinom, parang pinapahirapan niya ang kanyang sarili. Naalala ko pa noon ang dating nag-away kami dito. At hindi ko siya kinausap at sabi ko maghiwalay na lang kami. Sabay umuwi ako sa mga magulang ko. Ang ginawa, nagpadlock sa kwarto. Hindi lumalabas at kumain, nag-alala sina mama at papa sa kanya. Dahil buong araw na hindi lumabas, kaya pumunta sa bahay ang mag-asawa at kinausap ako, na bumalik na. Sumama naman ako at kinausap ko si Jonas, doon lamang ito lumabas ng kwarto at kumain, kaya simula noon, laging nag-aalala ang magulang niya kapag nagtatalo kami. Kaya madalas ako ang umuunawa sa aking asawa. Doon nga napag-isip ko na kawawa naman si Jonas doon. Baka magkasakit doon dahil hindi kami nag-uusap. Baka kung ano ang maisip na gawin doon. Ayoko naman na mapahamak siya doon. Kaya nakabuo ako ng plano. Kumusta ka na? Payag na ako sa gusto mo. Ang totoo, namimiss na talaga kita. Sabi ko sa aking unang chat kay Jonas. Agad-agad naman nag-reply ito. Okay lang ako. Duty ako ngayon. Dami namin patient kaya busy ako. Sorry ha. Hindi kita masyado nakausap. Reply naman ni Jonas. Sabi ko na nga ba, magre-reply agad ito. Kapag tungkol doon sa gusto niya ang sasabihin ko. Kapag kasi iba ang chat ko, hindi sumasagot, mamaya. After duty ko, mag-usap tayo. Tawagan kita ha. Sabi pa sa chat na mukhang excited sa balita ko. Pero ang totoo, wala naman talagang ganun akong gagawin. Gusto ko lang na mag-usap kami, para malaman ko kung okay lang siya. Kinagabihan niya, masaya ang asawa ko na tumawag, nag-usap kami, nagkumustahan, nagsabi rin na magpapadala siya ng pera kinabukasan para sa allowance ng anak namin, saka para daw sa akin, bumili raw ako ng mga gusto ko. Iyon din naman talaga ng hinihintay ko, kaya gusto ko siyang makausap. May mga bayarin kasi sa school ang anak namin, saka ako, may gusto din akong bilhin kaya lang. Kulang naman ang sahod ko sa aking trabaho. Natuwa pa ako. Dahil ang buong sweldo niya sa isang buwan ang ipapadala niya. Sa isip ko, malaki-laki din yun. Makakapagsaving pa ako. Hindi ko alam pero tuwang-tuwa talaga siya sa balita ko na payag na ako. Kahit hindi naman totoo, isa pa sino naman kaya ang aalukin ko. Basta kapag may nakita ka na, magsabi ka sa akin. At sana yung hindi tayo kilala, para walang maging problema. Sabi pa ni Jonas, bago kami natapos ng usapan, saan naman ako kukuha ng ganun, lalo hindi ko kilala, mas mahirap yun. Kung pupulot ako kung saan-saan, doon pumasok sa isip ko, ang ex-boyfriend ko, sigurado papayag yun, kaya lang naalala ko, nasa ibang bansa rin pala ang lokong iyon, kung mga kasama ko naman sa trabaho, wala din, halos lahat kami babae doon. Si Manong guard lang. Ang lalaki sa amin, pero pwede na rin, yun sabi ko sa isip ko. Tutal madalas pasaringan ako ng lokong mamang gwardya na iyon. Alam ko ang mga tingin niya sa akin na may ibig sabihin, bahala na.
Sabi ko, Net, kumusta, nag-usap na ba kayo ni Jonas? Tanong ni Papa sa akin, nang makita ako kinabukasan na papasok na sa aking trabaho. Opo pa, kagabi po nag-usap na kami, okay naman siya. Ano, na pag-usapan na ba ninyo ang problema ninyo? Saka ang gusto ng asawa mo, hindi pa ho pa, pero pag-iisipan ko, po, ganun ba? Basta kung may kailangan ka, nandito lang ako. Baka lalong magtampo yun sa'yo ang anak ko, sabi pa nito sa akin. Kaya habang naglalakad ako, papasok sa trabaho, iniisip ko kung paano ko kakausapin ang guard namin, pero buo na sa isip ko, siya na lang ang aalukin ko. Good morning po ma'am, bati sa akin ng gwardya pagdating ko ng opisina. O, bago ka? Nasaan si Manong, tanong ko sa gwardyang babae na bumati sa akin. Nagbakasyon po ma'am, umuwi sa probinsya niya, may problema daw doon, baka nga daw hindi na bumalik, kaya kumuha agad ang agency namin na kapalit. Kaya ako na po ang bantay ninyo dito. Sa narinig ko na kapalit ni Manong Guard, hindi talaga umaayon sa akin ang pagkakataon, sabi ko sa aking sarili. Kinagabihan, nag-chat muli ang asawa ko, nagtatanong kung meron na raw ba, sabi ko wala pa. Nang sinabi ko iyon, hindi na nag-reply. Ulit, kaya ang ginawa ko, natulog na lang din ako, hanggang kinabukasan, hindi nag-chat sa akin, nagtampo na naman, sigurado iyon. Paglabas ko ng bahay kinabukasan, bago ako pumasok, nakita ko si Papa, ang ama ng aking asawa, nagpuputol ng mga sanga ng kahoy na sumobra na sa bakod ng bahay. Nakita ko na pawis ito, pero kayang-kaya pa niyang sibakin ang malaking puno ng mangga sa harapan ng bahay nila. Umakyat pa ito at doon sa sanga umupo at nagputol. Ang lakas pa talaga ng biyanan ko, kahit may edad na, sabi ko sa aking sarili. Kaya habang muli akong naglalakad papasok sa opisina, nabuo na sa isip ko kung sino ang aalukin ko para pagbigyan ang mga sinabi ng aking asawa na nasa abroad. Mahal, may nakita na ako. Meron na. Chat ko sa aking asawa pagdating ko ng office. Hindi naman nagtagal, nag-reply agad ito. Talaga? Sino? Okay na ba? May video ka na ba? Sunod-sunod na chat sa akin. Wala pa. Basta chat kita kapag okay na. Tapos send ko ang video sa'yo. Sabi ko sa aking asawa. Maghapon nga ay panay ang chat namin ng asawa ko. Tuwang-tuwa ito sa balita ko. Pero ang totoo, sa isip ko palang iyon, nagdadalawang isip pa ako. At iniisip ko kung paano ko umpisahan na sabihin. Kaya ang ginawa ko, pag uwi ko ng bahay, sakto wala si mama. Kasama na naman ang anak namin, pumunta raw ng birthday party ng classmate ng anak ko. Naabutan ko si Papa na nagkaupo at nagkakape. Iha, dumating ka na pala. Kapag gutom ka na, kain na lang dyan, may lutong ulam sa ref. Hindi na kasi kami nagluto, gabi na uwi yung maglola, tapos ako busog naman, sabi ng ama ng aking asawa. Busog din po ako pa, sagot ko naman, saka nga pala pa, may sasabihin sana ako sa'yo, mahinang sabi ko, sa ama ng aking asawa, at agad din naman na humarap sa akin at hinintay ang sasabihin ko. Doon nga ay dahan-dahan ko na sinabi at ipinaliwanag sa ama ang aking asawa ang lahat ng gusto ng kanyang anak na aking asawa. Kung iyon ang paraan para makatulong ako sa inyong mag-asawa, bakit hindi? Sabi ko naman sa'yo, nandito lang ako, sagot ng ama ng aking asawa. At nakita ko na nakangiti rin ito habang nagsasalita. Marahil naiisip din niya na makakatulong siya sa kinakaharap ko na problema. Kaya agad akong pumasok sa kwarto namin mag-asawa at binuksan ko ang kamera ng aking cellphone habang nakatutok sa higaan namin ng asawa ko. Doon nga ay tinupad ko ang gusto ng aking asawa. Tulad ng sabi niya, ginawa ko nga ang lahat. Tiyak na hindi na siya mainggit sa mga kasama niya sa trabaho na meron din asawa ng ganun ang ginagawa. Salamat pa, natulungan mo kami sa aming problema. Tiyak na matutuwa si Jonas, sabi ko kay Papa. Habang palabas na ito ng pinto ng kwarto namin, okay lang iha, basta magsabi ka lang kapag kailangan mo, nandito lang ako. Huwag kang mahiya, pahabol pa ni Papa ang ama ng aking asawa, habang masayang palabas ng pinto. Ngayon hindi na magtatampo ang asawa ko. Dahil bukas din isesend ko agad ang video ko na na-record ko at dahil wala pa ang anak ko at lola niya,
Sinamantala ko na rin ang pagkakataon. Muli kong tinawag ang ama ng aking asawa. Nagkwentuhan pa kami dahil 1 taon na din simula nang mag-abroad si Jonas. Doon ko rin nalaman kung saan nagmana ang asawa ko dahil nasabi rin ni Papa sa akin na noong nasa abroad din siya, pinagawa rin niya iyon sa asawa niya sa tulong daw ng uncle niya na sa ngayon ay namayapa na. Kaya pala hindi na ako magtataka kung bakit magkasundo ang mag-asawa. Tama nga si Mama, dapat laging pagbibigyan ang asawa sa mga gusto nila, bukod sa natuwa ang asawa. Enjoy din naman pala, kaya kinagabihan muli habang hindi ko pa nasend ang video kay Jonas at para sa mas magandang resulta ng mga kuha, ang mama ng asawa ko mismo ang humawak ng kamera habang abala ang kanyang asawa sa pagtulong sa akin para pagbigyan nila ang kanilang anak at para hindi na rin ako awayin. Sana nga lang magustuhan ni Jonas ang ipapadala ko sa kanya.